the God of Israel. Glory, glory, hallelujah, and all the earth will sing that you're a great God. Glory, glory, hallelujah, glory to the God of Israel. Glory, glory, hallelujah, and all the earth will sing that you're a great God. Amen, Lord. Praise you, Jesus. Hallelujah. Glory to you, Lord. Glory to you, Lord Jesus. Amen! Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Welcome po sa Midweek Fellowship. Sige po, bago po tayo tumuon sa ating pagtitipon, huwag po natin kalimutang i-like and share ang live streaming na ito sa ating mga kaibigan at mga kakilala. At share din po natin in public nang maraming makapakinig, makapanood, at mapagpala ng salita ng Diyos. Sige po, sabayan po natin ang Anointing Band. Hallelujah, hallelujah, Sama-sama tayo hallelujah. magpupuri at sasamba sa Panginoon. Hallelujah. Oh, glory to God. Lord Jesus, thank you for saving us, Lord. Salamat, Panginoon, sa buhay na ito na pinagkaloob mo sa amin. Kaya we can boldly sing that we are set free. Hallelujah. Thank you, Jesus. Set free. Thank you, Lord. In your love, washed clean by your blood. So faithful. Salamat, Panginoon. My desire, more of you. Take me by your life. Amen, Jesus. Christ in me. Thank you, Lord. We are alive. So faithful, so true. My desire to live for you. Nothing in the sky above, or even in the earth below. Indeed, nothing in all of creation will ever be able to separate us. Jesus, neither will our fears for today, nor the worries of tomorrow. Indeed, nothing in all of creation will ever be able to separate us from the love of our God. Yes, Jesus. Lord, truly nothing can separate us from your love. We are set free in your love. Washed clean by your blood. So faithful, so true. My desire, more of you. Led to me by your light. Christ in me, I'm alive. So faithful, so true. My desire to live for you. Thank you, God. Nothing in the sky above, or even in the earth below. Indeed, nothing in all of creation will ever be able to separate us. Neither will our fears for today, nor the worries of tomorrow. Indeed, nothing in all of creation will ever be able to separate us from the love of our God. Salamat, Panginoon. Nothing can separate us from your love, from the love of our God. Thank you, God. You are so faithful, so faithful, so true. My desire to live for you. Nothing in the sky above, Jesus, or even in the earth below. Indeed,
mataas na papuri, pagsamba, pagdakila. Sa iyo lamang namin inaalay, Panginoon. Hallelujah. You are good all the time, Panginoong Jesus. Never in our lives, Panginoon, na hindi mo pinakita yung kabutihan mo, Panginoong Jesus. Hallelujah. Kaya we are so thankful, Panginoon. Salamat sa privilege na ito, Lord God, na muli kami nagkatipon-tipon upang itaas ang pangalan mo, papurihan ka, pasalamatan ka, Panginoong Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Lord, it is a great privilege for us, Lord, na makapagpuri, makasamba sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Makapagtaas ng kamay, makaawit ng papuri, makasigaw ng pagsamba sa iyo, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Sa oras na ito, Panginoong Jesus, nais namin ibalik ang parangal, nais namin mag-alay ng papuri, pagsamba para sa iyo, Panginoon. You've been good to us, napakabuti mo sa amin, Panginoon. Yung kabutihan mo, Lord God, araw-araw namin nararamdaman, Panginoon. Kasama ka namin, Panginoon, sa lahat ng ginagawa namin, Lord God. Kasama ka namin sa mga bagay na kailangan namin pagdesisyonan. Panginoon, kasama ka namin pag kami may karamdaman, Panginoong Jesus. Kasama ka namin, Panginoon, sa lahat-lahat ng aspeto ng buhay namin, Panginoon. Hallelujah. Kaya we are so thankful, Jesus. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat. Never mo kaming iniwan, ni pinabayaan man, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. And thank you, Lord. Thank you, Jesus. Lord, truly nothing can separate us from your love, Lord God. Walang anumang bagay ang pwedeng mag-separate sa amin sa iyo, Panginoon. Hindi karamdaman, hindi kamatayan, hindi kakulangan, Panginoon. Alam namin, Lord God, that truly nothing can separate us from your love. Kaya thank you, Jesus. Salamat, Panginoon. Ano man ang na-attain namin sa buhay ngayon, it is all because of your glory, Lord Jesus. Salamat, Panginoon. Wala kaming itataas, Panginoon, hindi dahil mabuti kami, magaling kami, kundi ikaw lamang, Panginoong Jesus. It is all because of your grace. It is all because of your glory, Lord Jesus. Hallelujah. Kaya wala kaming pwedeng ipagmalaki, Panginoon. Kaya sa oras na ito, Lord, humaharap kami sa iyo, Panginoong Jesus. Lord, lantad at hubad kami sa iyong harapan, Panginoon. Alam namin kung ano man yung pinagdadaanan namin, you know us, Panginoon. Alam mo ito, Panginoong Jesus. At ine-entrust namin everything sa iyo, Panginoon, dahil alam namin, Lord, kayang-kaya mong gawin itong Panginoon. Kayang-kaya mong maging successful ang lahat. Victorious ang lahat, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Kaya sa oras na ito, Panginoong Jesus, nais naming magbalik ng parangal at papuri sa iyo. Nais naming awitan ka, Panginoon. Sambahin ka, pasalamatan ka, Panginoon, sa oras na ito. Hallelujah, hallelujah. Kaya mga kapatid, huwag nating hayaang masayang ang oras na ito na hindi tayo makapagpasalamat sa Panginoon. We have all the time in this world, pero ang oras na ito ay para kay Jesus. Hallelujah, hallelujah. Kaya sa oras na ito, tanggalin natin kung ano man yung mga maaaring humadlang para hindi natin maibigay yung wagas na pagpupuri sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Let us sing praises to Jesus. Papurihan natin siya. Pasalamatan natin siya. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Kaya let us enjoy the presence of the Lord sa umagang ito. Enjoy natin ang presensya ng Panginoon. And let us shout praises. Sing praises to God. Hallelujah. 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 Sama-sama tayong magpupuri at sasamba sa Panginoon. Thank you, Father. Thank you, Jesus. For your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head,
Maraming salamat po sa mga awiting pagsamba at pagpupuri. At ngayon naman po, i-focus po natin ang ating puso at isipan sa pakikinig ng salita ng Diyos. At ito po ay papahayag sa atin ni Brother Alex Santos Jr. sa series na Encountering Jesus and His Forgiveness, sa topic na The Calling of Peter. Sige po, ibalik po natin ang wagas na papuri sa ating Panginoong Jesus. Amen! Isang mapagpalang oras po sa ating lahat na ngayon po ay patuloy na nakasubaybay sa ating pong Midweek Fellowship. Nasaan man po kayong lugar ngayon or panig ng mundo ng Pilipinas, nasaan man kayong lugar sa inyong mga tahanan, naniniwala po tayo na sa oras na to, kasama natin si Jesus Christ. Amen? At ngayon po ay naniniwala tayo na anuman ang mga salita ng Diyos na ating maririnig, ito po ay kanyang kinasihan, lalong-lalo na po sa patnubay ng Espiritu Santo. Kaya po tayo po ay inaanyayahan na makinig ng maayos. Sabi nga, komportable dapat tayo pero wag naman yung sobrang komportable na baka tayo makatulog na, no? So, simulan po natin yung pagbubulay natin ng mga salita ng Diyos sa pamamagitan ng isang panalangin. Ama naming banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay na nagmamahal at nagkakaloob sa amin ng lahat ng bagay. Salamat po, Ama, sa oras na ito na kami po'y tinipon mo. Kahit sa paraang virtual, kami ay nais mo pa rin pagpalain. Panginoon, sa oras na ito, ihayag mo sa amin, ipaunawa mo sa amin sa patnubay ng banal mong Espiritu ang mga mensahe ng iyong banal na salita. Sa pangalan ni Jesus, hinihiling namin na magdulot ito sa amin ng karunungan. Magdulot ito sa amin ng ganap na pagkakilala sa iyo. At nawa, Panginoon, magkaloob sa amin ito ng pagnanasa at kakayanan na maglingkod sa iyo kung paanong tinawag mo ang bawat isa. Sa patnubay ng Holy Spirit, Lord, nawa maging kalugod-lugod sa iyo ang gawain ito at ang pagbubulay na ito. At ito ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Muli po, isang mapagpalang oras at araw po sa ating lahat. At sana po, hindi natin nakalimutan na i-share po itong live streaming na ito. So hanapin nyo po dyan yung arrow or yung word na share or yung arrow na pakanan, ano? Kasi wag nating sayangin, ano? Napakaganda po ng ating serye. By the way, tayo po ay nasa panibagong serye na, no? Ang ating pong series ngayon, I think this will run through almost 5 to 6 months, I think. So brace yourselves kasi napakaganda po ng mga magiging discussion natin this midweek fellowship. Kasi ang ating pong focus is about encountering Jesus. Paano bang na-encounter si Jesus sa iba't ibang pagkakataon at sa iba't ibang pangyayari sa banal na kasulatan. We will be talking true stories of how people encountered the Savior, encountered our Lord Jesus Christ. And through this encounter, God will teach us. Tuturuan tayo ng salita ng Diyos kung paano ba nating pamumuhay ang ating buhay sa paraan na nais ng ating Panginoong Hesus nang tayo kanyang tawagin. So sa mga unang bahagi po ng ating serye about encountering Jesus, we will be illuminating and learning about how Jesus showed grace, love, and compassion to the people he encountered and give them forgiveness. Amen. So, sa una pong paksa, ang ating pong pag-uusapan ay ang encounter ng isa sa mga pinakakilalang tao at banal
sa panahon ng ating Panginoon, ang kanyang pinagkatiwalaan ng ministeryo ng unang pastor, si Apostol Pedro. So for today, our discussion will be concentrating on the encounter of Jesus as he called Peter. Ready na po ba tayo? So ito pong pangyayaring ito ay mababasa natin sa Lucas chapter 5, 1 to 11. When Peter encountered the Savior Jesus. Ano? Basahin po muna natin para meron tayong ideya. Minsan habang nakatayo si Jesus sa tabi ng lawa ng Genesaret, so ito po, sinerch ko, ito ay malapit or within bahagi ito ng Sea of Galilee. Nagsisiksika ng napakaraming tao sa paglapit sa kanya, kay Jesus, upang makinig ng salita ng Diyos. So Jesus is preaching the good news na po ng mga panahon na ito. May nakita siyang dalawang bangka sa baybayin. So sa beach side ng Sea of Galilee, nililinisan ng mga mangingisda ang kanilang mga lambat at wala sila sa kanilang mga bangka. So it's just a simple ordinary day for these fishermen. Isang simpleng araw, simpleng pagkakataon na sila'y naglilinis kasi sila'y natapos ng mangisda. Pero ang hindi nila inaasahan, that this simple day is the day when their lives will be changed forever. Later on, mas mauunawaan natin yan. And we will reminisce kung paano ding nangyari sa atin yan. Sumakay siya sa isa sa mga ito na pag-aari ni Simon. Sino ba tong Simon na ito? Si Simon po ang tinatawag natin ngayong Pedro. Hiniling niya rito na ilayo ng kaunti ang bangka mula sa baybayin. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. So siguro para medyo mas kita niya kaysa yung lunod na lunod ka, di ba? Verse 4 tayo. Pagkatapos niyang mangaral, sinabi niya kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro," kasi nagtuturo nito si Jesus, "magdamag po kaming nagpagod, ngunit wala kaming nahuli." Actually, ito nga yung ina-analyze ko Naka-exclamation point. So, ibig sabihin, hindi lang to simpleng guro. Di ba? Parang, "Guro, what are you talking about?" Di ba? All night, we were working. We were catching fishes or fish. But we never caught any. Diba? Wala kami nahuli. So, why are you telling this to us like now? Pero sa kabila nung frustration, sa kabila nung mga salitang yon, sabi ni Pedro, "Ngunit dahil sinabi niyo, ihuhulog ko ang mga." Ganon nga ang ginawa nila. And what happened next changes everything. At nakahuli sila ng maraming isda. Kaya't halos mapunit ang kanilang mga lambat. Ganun karami, mga kapatid. Kinawayan nila ang kanilang mga kasamang nasa kabilang bangka upang magpatulong. Lumapit naman ang mga ito at napuno nila ang dalawang bangka. Mga kapatid, I do not know kung kayo po ay nakakita na ng tinutukoy na bangka dito, but these are not ordinary boats. Hindi po ito yung mga alam lang natin na bangka na sinasakyang pagbaha. Usong-uso yan ngayon, Usong-uso dahil natin, mga failed flood control projects na kaya ang baha naging buhay na lalo sa Kalumpit, sa Hagonoy, sa Malolos. Di ba? Naging parang na rin natin essential transportation ng bangka or any palutang. Nakita nga natin may mga gumagamit pa ng swimming pool. Kaya yung iba suggest bilhin na kayo ng swimming pool yung nilolobohan kasi pag summers lango yan, pag tag-ulan
Alternative boat. Di ba? So, yung mga bangka po nung panahon ni Jesus Christ, hindi ko alam kung nakakita na kayo ng kasko ngayon sa atin. Di ba? Malalaki. Pero I think mahaba yung kasko, pero malalaki po. Kasi yung bangka pong sinakyan ni Jesus, ang kasama niya mga alagad. So, imagine the capacity, no? Malaki, malalapad ng bangka. Pero napuno yun lahat. Dalawa pa. Nang makita yun ni Simon Pedro, siya'y lumuhod sa harap ni Jesus at sinabi, lumayo kayo sa akin, Panginoon. Look how the address changed from guro naging Panginoon. Sapagkat ako'y isang makasalanan. Nang gilalas siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli, gayon din ang sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo, na mga kasosyo ni Simon. Sinabi ni Jesus kay Simon, huwag kang matakot. Mula ngayon, mga tao na sa halip ng mga isda ang iyong huhulihin. You will now become fisher of men. Nang maitabi na nila ang mga bangka sa pampang, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. So dito po sa kwentong ito, nakikita natin na itong istorya ng pagtawag kay Pedro ay hindi lang istorya ng isang mangingisda na naging alagad ni Kristo. Mas malalim po ang mensahe ng pangyayaring ito. Na mamaya makikita rin natin na tayo din pala ay parang si Pedro, no? Ang kwentong ito ay kwento na naglalaman ng pagpapatawad ni Kristo. Pagpapatawad na nagdulot ng pagbabago sa buhay ng isang simpleng mangingisda na ang layunin lang niya, mangisda, mabuhay sa sarili niya, masustain ang kabuhayan niya. But Jesus has a purpose for Peter. Makita natin yan mamaya. Makikita din natin sa kwentong ito kung paanong yung isang pangyayaring punong-puno ng kabiguan kasi wala silang huli Di ba? Ay naging oportunidad ng Panginoong Hesus para bumago ng buhay. Kaya as early as now, God is talking about and talking to you right now. Huwag kang bibitaw sa kwento natin ngayong oras na ito. Huwag ka munang mag-scroll right. Huwag muna. Huwag ka munang mainip. Kasi kagaya ni Pedro, kung naroon ka ngayon sa oras at punto ng buhay mo na parang wala ka nang nahuhuli sa kabila ng pagpapagal mo at pagpapakapagod mo, allow Jesus to step in and let Him change everything in your life. Kapit lang, kapatid. Huwag ka muna bibitaw. At kagaya ni Pedro, makikita din natin sa ating pag-aaral ngayong gabi na sa kabila ng kapaguran, kabiguan, at kawalang karapatan, kumbaga unworthy, undeserving, Jesus sees us not for what we are, but for what we can become in Him. Again, Jesus sees us not
for what we are, but for what we can become in Him. Hindi nakikita ng Panginoon kung ano ka lamang ngayon, kundi ang tinitingnan ni Jesus ay kung ano ang kaya mong maging kung hahayaan mo siyang pumasok at baguhin at kumilos sa buhay mo. Hayaan natin that this encounter of Jesus with Peter will be a memory lane and also an opportunity dun sa mga bago na nakikinig ngayon. An opportunity to be like Peter na ngayon sa oras na to, Jesus wants to step into your boat. Ready to po kayo? Simulan na natin. Let us talk about how Peter's encounter of Jesus' miracle. Paano ba nasaksihan at harap-harapang nakita ni Pedro ang himala ng Kristo na siyang bumago ng lahat? Ang sabi sa verse 4, di ba sabi ko nga sa inyo mga kapatid, that encounter prior to that is just a very ordinary and simple day kay Pedro. Di ba? Sa mga mangingisda, may huli, walang huli. Di ba? Sa pagkakataong yun, wala silang huli. Pero still, life must go on. Nililinis nila yung kanilang bangka, inaayos, para ready, para bukas. Baka bukas may huli na. Di ba? Di ba? Ganun lang din tayo eh. Ako, di ba sabi ko nga, when I was invited dito po sa lingkod, it's a typical day na kasi madalas naman kami sa bahay nila Sister Maybe eh. I think simula third year, since naging kaklase namin siya, di ba? Lagi naman na kami dito sa kanila kasi practice, mga plays, mga sayaw, mga recording pa ng mga music video, dito namin ginagawa yan, ano? So it's a typical day, di ba? Pag may mga overnight na review, nandito lang din kami. So, nung in-invite ako ni Brother Tony and then sumama naman ako the following, I mean actually 2 Sunday pa bago ako sumama kasi puro ko dahilan. I was just expecting a very typical day. Di ba? Pupunta ako sa kanila, lagi pong maraming pagkain dito, lalo pag Sunday. Kasi family day nila yung Sunday. And when they say family day, it's really a family day at celebration every Sunday. So, usual Sunday kila Sister Maybe, puro pagkain. So, typical day, makikikain ka, mabubusog ka, di ba? May experience mo yung hospitality ng family niya. And that's normal. Kung kayo po ay naging kaklase, kilala yung Sister Maybe, normal yon. Third year pa lang, gano'n na sila sa amin. So, for me, that day is also a very typical and normal day. Nung pumunta ako dito. Actually, puro nga ako dahilan, hindi ako pwede ng umaga, hindi ako pwede ng hapon, kaya naggabi na lang ako. Pero alam niyo ba, dumating ako umaga pa lang. And then nung hapon, inaaya na ako nila Sister Marshall kasi panghapon sila umaten nun. Hindi pa rin ako sumama, sabi ko mamaya na pong gabi. It's a typical day. Typical day of being with friends, resisting the Word of God, believing in yourself, na hindi mo kailangan ng salita ng Diyos, sapat na yung relihiyon kung nasa saan ka, relihiyoso po akong tao na I know myself, mas marunong ako sa inyo. May alam kayo, may alam din ako. Masipag kayo, masipag din ako sa gawain ng Diyos. That's a typical day. So, ganun din kay Pedro. Mastery ko to, akin ang pangingisda, akin ang pagbabangka. Mangaral ka dyan, maglilinis ako dito. Di ba? Pero I think nakakarinig na si Peter noon habang nagpipreach si Jesus. And then, here comes Jesus. Sumakay sa bangka ni Pedro. At ang sabi sa verse 4, pagkatapos mangaral, sinabi niya kay Simon, pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang
Di ba? Wait lang, Lord. Wait lang, Lord. Ano ibig mo sabihin? Maghapon na nga kaming nangingisda. All night, all day, we were catching fish. But we did not catch any. Tapos ngayon, sasabihin mo sa akin, by the way, guru ka. Hindi ka isang mangingisda. Kung chismoso si Pedro, malalaman din ni Pedro na si Jesus ay karpintero. Kasi karpintero ang kanyang ama. Pero ang sigurado, kung ang pagbabasihan natin ay husay at galing, walang alam, bilang tao walang alam kung nagsasabi sa akin. Ako si Pedro, sino ka to tell me na manghuli? Wala nga kaming nahuli, kaya nga naglilinis na kami nung inabutan mo. Nagliligpit na kami. Iniisis na namin yung bangka, preparing for tomorrow's another adventure on the sea. Pero ngayon, sasabihin mo sa akin, pumalaot kami, at manghuli. Minsan ganun talaga si Jesus, ano? Sabi ko nga ako, you know, nung na-encounter ko si Jesus, yes, kagaya ni Peter, ordinary day, pero kagaya ni Peter, nagtataka din ako. Kasi sabi ni Sister Marisa noon, the reason we live is to worship Him. Ha? Kasi marunong ako eh. Matalino ako eh. Sabi ko, dami-dami namang nag-aaral ako. Nag-aaral tayo para magpakatalino, magpakadalubhasa, maging mahusay sa kung ano mang gustong gawin natin sa buhay. Ano? Siyempre, worship. Anong worship? Pero, at the back of my mind, deep in my heart, parang, ano ibig sabihin nun? Habang kinukontra ko yun sa isip ko, nandun din yung pagnanasa na, anong ibig sabihin nun? Parang hindi sapat yung araw na to. Parang kailangan kong pumalik. Kasi kailangan ko malaman, anong ibig sabihin na ako si Alex, nagpapakahusay, nagpapakagaling, nagpapakadalubhasa sa maraming bagay. Sasabihin mo sa akin ngayon, nabubuhay ako para sambahin ng Diyos. Paano na mga pangarap ko? Bakit ako nagpapakagaling, nagpapakahusay sa maraming bagay? Sasamba lang pala ako. Magtataas na. Yun ang intindi ko nun eh. Gagay, tataas ka, may attend ng church. Ganun na lang ba ang buhay? Wala na para sa amin. Yun ang alam ko eh. Pero still, nagdulot sa akin ito ng baga sa isip ko na, ano yung sabihin? And, kagaya ni Pedro, Guro, magdamag po kaming nagpagod. Magdamag po kaming nagpagod. Ngunit wala kaming nahuli. I should know. Kasi ako'y isang mangingisda. Alam ko, kaya nga kami bumalik, wala na kaming mahuhuli. Kailangan na naming magpahinga kaysa umasa kami na wala naman, baka abutan pa kami dito ng bagyo, maaksidente pa kami, anong mangyayari sa amin? Ngunit dahil sinabi nyo, ito yun. Ito na yung act of faith. Kasi alam niyo si Peter, I think habang naglilinis yan, naririnig na niya yung mga pangaral ni Kristo. Amen. Dahil sinabi nyo, sige magpapakatanga muna ako, Lord. Hindi muna ako magta-trust sa understanding ko. Hindi ko muna pipiliin yung karunungan ko. Wala na, frustrated na eh. Sige nga, subukan natin. Dahil sinabi nyo, ihuhulog ko ang mga lambat. And that story was not just a moment of encounter. Mga kapatid. Yung tagpong yon, na kung saan sinabi ni Kristo, ihulog mo yung lambat. Yung tagpong yon, kung paanong gustong mga twira ni Pedro, pero dahil wala na, I have exhausted everything.
Minsan ganun din tayo, di ba? Pag frustrated na tayo sa buhay, para kahit anong kahit anong i-offer sa atin ng mundo, kakagatin na natin. Para bagang iti-take na natin yung opportunity. Salamat. In the times of Peter's frustration and emptiness, ang narinig niyang tinig at ang lumapit sa kanya ay si Jesus Christ. In that moment of encounter is a moment pala of transformation. Sabi nga natin, Peter was tired from the night of failure. Pagod na kami, Lord. Working hard, yet catching nothing. Alam niyo po yung tagpo na yon na wala silang nahuli, hindi lang yung typical na wala silang nahuli. That emptiness of their nets mirrored the emptiness of their hearts at that moment. Parang tayo. Diba? Pagod na po ako maghanap ng trabaho. Lord, pagod na po akong magtrabaho. No, hindi pa rin ako masaya. Lord, I have gained everything from this world. I have wealth. Meron akong magagandang sasakyan, magagandang bahay. Lord, I am on the peak of my career right now. But my heart is still empty. Lord, inibigay ko naman lahat ng gusto ng mga tao sa paligid ko. Actually, I am living their life na po Hindi na yung buhay ko kasi just to satisfy my parent, para lang masunod ko yung gusto ng mga magulang ko, para lang maging ina ko sa mga kaibigan ko, nagpapaka-KSP na ako, ay hindi na ako yon. I am living their lives in me. Ay, napapagod na ako. Tuloy, kasi doon lang ako nagiging ina. Kagaya ni Pedro. Nung panahon that he is empty. Ngayon din, no? Kung nandun ka sa aspeto ng buhay mo ngayon, this is the good news. Into that emptiness, just like Peter, Jesus stepped in and changed everything. Hayaan mo, kapatid, kagaya ni Pedro, na sa gitna ng kabiguan mo ngayon at kapaguran, sa gitna ng mga bagay na sa tingin mo wala ng pagkakataong mabago, let Jesus step into your life. Hayaan mong baguhin ni Kristo ang buhay mo. Hayaan mong kumilos at gumawa ng himala ang Panginoon. Yes, hindi mo kailangang maintindihan, kapatid. Kagaya ni Pedro, hindi mo kailangang maintindihan. Kasi maaaring sumasagot ka ngayon Lord, paano? Ito na nga, nasubukan ko na nga lahat ng trabaho. Lord, hindi. Iba, kilala ko yung mga magulang ko. Hindi sila papayag na hindi ko gawin yung gusto nila. Lord, ako, sabi ko nga sa inyo, the reason I live is to worship Jesus. Tapos, I realize, tiunti, walang pag-asa yung buhay ko. Ang dami kong pangarap kasi matalino ako Andyan nga yung mga sinasabi ng mga kasko, Alex, ba't hindi ka nag-exam sa UP? Ako, mayabang ako Sobrang yabang ko. Sabi ko, ayokong lumayo. But deep inside, deep in my heart, in the midst of that kayabangan,
is the truth and reality, hindi naman ako mag-aaral eh. Kasi walang kakayanan pag-aaral. Hindi ko nga alam what's next after high school. Kasi sa totoo lang, as far as I remember, ako pa lang yung makakatapos sa high school ng mga oras na yun sa pamilya na. So I think mataas na yung naabot ko. I do not know what's next. I did not know what's next then. Buti na lang, hinulog ko yung lambat. Buti na lang, kahit hindi ko maintindihan yung sinabi ni Sister Marisa na the reason you live is to worship Jesus, is to worship God. Bumalik ako. Hinulog ko yung lambat. Buti hinulog ko yung lambat. Kahit alam kong walang mahuhuli. Kahit alam kong wala nang pag-asa. Kahit alam kong wala nang liwanag kagaya ni Pedro. Pero sabi ni Pedro, pero dahil sinabi nyo, at dahil sinasabi ngayon ng Panginoon, kapatid, stop trusting your instinct, stop trusting your wisdom, stop trusting your knowledge. Now is the time to trust the one who is speaking to you right now. His name is Jesus. Sabi niya, ihulog mo yung lambat. Itaw, suko mo na yung buhay mo sa Panginoon. Huwag ka nang lumaban mag-isa. Let Jesus step in your boat. Amen. Kagaya ni Pedro, we sometimes questions Jesus' power. Di ba? Talagang ganun. Like kahit yung mga mananampalataya na dito, di ba? In the midst of frustrations, pag pagod ka na, frustrated ka na parang everything is becoming a loss in your life. Di ba? We tend to doubt the Lord. Nagdududa na tayo eh. At hirap na hirap tayong mag-focus sa kakayanan ng Panginoon na we only focus on our failures and our inability to accomplish things. Doon na nakatuon na, mahina ako, tanga ako sa ganyan, talunan ako, bigo ako, iniwan ako ng mga mahal ko sa buhay, galit sa akin ng mga magulang ko, wala nang pag-asa sa buhay na to, mahirap lang kami, wala na. Di ba parang ganun eh. Pero remember mga kapatid, remember, tandaan nyo, but never forget it is Jesus who told Peter to cast the net again. Yan yung wag na wag mong kakalimutan. Who is the one telling you to do things? If it's the Lord, then do it. The Lord is worth, ang tawag doon, pag si Lord ang nagsabi, never ever doubt it. Hindi sayang sumugal pag sa Panginoon. That's the word. Pangit man pakinggan, pero hindi sayang sumugal pag ang Diyos ang nagsabi. Sapagat pag ang Diyos ang nagsabi, hindi yung sugal, yun ay kasiguraduhan. Sabi ni Peter, dahil ikaw ang nagsabi, Lord, ihuhulog ko ang lambat. And that Jesus who tell Peter to cast the net is the same Jesus telling us right now, try again, rise up again. Hindi pa huli ang laban. Kaya ako, yung pangarap ko makapagtapos ng engineering noon, kahit taon-taon may kabiguan. Yes. Actually, hindi taon-taon. Every semester. Laging nandyan yung fear. Laging nandyan yung pagkakataon na I doubt myself. Kaya ko bang i-sustain yung scholarship? Kaya ko bang makapagtapos ng pag-aaral?
Every Simeon, the doubt always came. Pero mas malakas ang tinig ni Jesus. Sa akin mo hanapin ang kaligayahan, Alex. Harap mo yung mga and I continue to delight myself in them. Until one day, tumungtong ako sa entablado ng Jesus, beat the desires of my heart. What happened? Nung hinulog ni Peter yung lambat, he witnessed the miracle. Amen. He witnessed the miracle. At nung nasaksihan niya yung himala ng Diyos, mga kapatid, nung nasaksihan niya yung himala ng Diyos, Peter confirmed that this person is not just a teacher. Napatunayan ni Pedro na hindi lang isang guro ang nagsasabi sa kanya. Nang makita yon ni Simon Pedro na napuno ng lista, siya'y lumuhod. When he saw the miracle, siya'y lumuhod sa harap ni Jesus at sinabi, lumayo kayo sa akin. That's it. Doon na sinuko ni Pedro yung buhay niya. Sapagat ako'y isang makasalanan. Sumuko na siya. Ako mga kapatid, I challenge you right now. Yung mga bago lang ngayon, kung hindi ka pa ready na isuko ang buhay mo kay Jesus, it's your choice. Pero ang gusto ko lang gayahin mo si Pedro, ihulog mo yung lambat. Bigyan mo ng pagkakataon ng salita ng Diyos. Makinig ka lang. Makinig ka lang. Makinig ka lang ng makinig. Kung sa pakikinig mo, walang mangyari sa buhay mo, o sige, do what you wanna do in your life. Wala naman kami magagawa eh. Pero gayahin mo lang si Pedro. Kahit hindi pa buo, hindi pa buo sa loob mo at sa isip mo, na isuko ang buhay sa Panginoon, okay lang. Kung hindi ka pa naniniwala sa kayang gawin ni Jesus, okay lang. I'm just daring you right now. Just try. Magpatuloy ka lang. Makinig ka lang. Until you truly understand what it means na ihulog ang lambat. Nung nakita ni Pedro yung himala ni Kristo, wala na, natapos na lahat. He is indeed the Savior. This teacher is indeed the Lord and the Son of the living God. Ito na yung hinihintay ko na pag-asa ng buhay ko. Siya na nga ng tagapagligtas. At dahil ito ang anak ng Diyos, ito ang tagapagligtas, parang I do not deserve to come into Him. Kaya sabi niya, Lord, lumayo kayo sa akin. Kasi talagang na-crush na yung isip ni Peter, yung puso niya, nakita niya, makasalanan ako. Marami akong pagdududa sa buhay ko. Nagmagaling ako kanina. Imagine mo, sinabihan ko siya na wala ko nahuli, pero ito siya oh. Pero alam nyo, despite the awareness of his sin, hindi ito nagdulot para lumayo si Jesus. Instead,
Jesus drew Peter closer. Lalong nilapitan ng Panginoon si Pedro. Kaya mga kapatid, the more you see your sin, huwag kang matakot lumapit sa Panginoon. Huwag kang matakot magtaas ng kamay para kay Kristo. Huwag kang matakot lumuhod at manalangin sa Panginoon because Jesus will not drive you away. Jesus instead, like just what he did to Peter, he will draw near to you or draw near to you. Closer. Kaya nga nung sabi ng Panginoon, lumayo, sabi ni Peter, lumayo ka. Ano ang sagot ng Panginoon? Huwag kang matakot. Do not be afraid. Sa kabila ng kasalanan ni Pedro, Jesus' response was not rejection but reassurance. Yan ang Panginoon natin. Mga kapatid, yan ang Diyos natin. Yan si Jesus. He will not reject anyone who draw near to Him. Kahit anong sama ng tao, kahit anong pagkakamali mo, kahit gaano kabigat ang pagkukulang mo sa Panginoon at sa iyong kapwa, pag lumapit ka sa Panginoon at nagsumamo ka sa Kanya, Jesus will not reject you. He will give you His reassurance. Do not be afraid. Huwag kang matakot. Hindi ako galit na nagmarunong ka kanina, Pedro. Huwag kang matakot na parang pinagtaasan mo pa ako ng boses at nagmamagaling ka. Huwag kang matakot kung may pagdududa ka. Huwag kang matakot kung nararanasan mo yung confusion na madalas sa buhay mo. Huwag kang matakot kung parang walang-wala ka na. Huwag kang matakot sa tingin mo hindi ka karapat-dapat. Kasi mahal kita. At narito ako, hindi para itaboy ka. Narito ako para patawarin. Para yakapin ka. Kagaya ng alibughang anak, parang si Pedro, alibughang alagad. Narito ako para muli kang papasukin sa aking tahanan. Kaya nga mga kapatid, forgiveness, always remember this. Forgiveness is at the heart and center of Jesus' call. When Jesus calls you, hindi naman agad gawin mo to, gawin mo rin. Kasi alam ng Diyos, marami tayong kulang pa. At the heart of His calling is forgiveness. He knows our failures, but calls us still. Kagaya ni Pedro, mga kapatid, nakakatagpo natin ang Panginoon sa mga panahon na tayo walang-wala at the lowest point of our lives. But as we choose to bow before Him and surrender Him all, trust this. Jesus also changes everything. Pag isinuko mo ang buhay mo sa Panginoon, pag nagtiwala ka sa panawagan ng Diyos, mababago lahat sa buhay. Kasi ang Panginoon, sabi sa awit 103, 10-12, di katumbas ng pagsuway kung siya ay magparusa. Hindi tayo sinisingil, bagamat tayo ay may sala. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon din ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, gayon din niya inalis natin ang ating mga kasalanan. Kaya kung meron tayong failure, pagkukulang, kasalanan at pagkakamali sa Diyos, huwag kang matakot. Your failure is not final with Jesus. Hindi pa dyan matatapos ang kwento.
is not final. Because the end of the story is always forgiveness, overflowing grace, and victory. Always remember, kagaya ni Pedro, the emptiness of your life can become overflowing testimonies of His grace. Yung kawalang-wala mo, ako mga kapatid, hanggang ngayon, yan ang pinakamatinding patotoo ng buhay ko. Walang-wala si Alex. Pero kayo, isang inhinyero, isang guro, damay mo pa yung pagiging tubero. At ngayon, binigyan pa ng opportunity na makapagtrabaho sa isang opisina na hindi basta-basta. Jesus is really the answer. Jesus is really the Savior. Doon sa putik, doon sa wretched life. Amen. Si Jesus yon. Siya lang yung kayang gumawa nun. Amen. Siya lang yung kayang bumago ng buhay natin. Amen. Kaya mga kapatid, never, ever doubt the Lord. Palakpakan nga natin ang Panginoon. At mga kapatid, dahil sa pagbabagong ginawa ng Panginoon kay Pedro, it leads him to radical obedience and discipleship. Mapapansin nyo, nung makita ni Pedro yung himala ng Diyos, nung nakita niya yung pagpapatawad ng Panginoon, di ba? Sinabi ni Jesus kay Simon, huwag kang matakot. Mula ngayon, mga tao na, sa halip na mga isda ang iyong huhulihin. Nang maitabi na nila ang mga bangka sa pampang, anong ginawa ni Pedro at ng kanyang mga kasama, si Santiago at si Juan na anak ni Zebedeo, sila iniwan nila ang lahat. Mga kapatid, take note of this. May prerequisite bago sumunod kay Kristo. It's not you believe and then you follow Christ. No. In between believing and following Christ, may gagawin tayo. Kasi pag hindi mo to ginawa, masyadong mabigat ang journey mo. Mahihirapan kang sumunod kay Jesus Christ. And what is this? Yung ginawa ng mga mangingisda. Iniwan nila ang lahat. That's the prerequisite before following Jesus. Kasi di ba sinuko mo na yung buhay mo? Pag sinuko mo na, bitawan mo na. Kaya nga after hearing the words of Jesus and witnessing the miracle, Peter and his companion did something unthinkable. May ginawa silang hindi mo maiisip na magagawa nila. Ano yon? They left everything. And take note of this. Pag sinabi nating everything, walang matitira. Iniwan nila yung boats. You know what yung boat? Yun yung dati nilang buhay eh. Yun yung comfort zone nila. Sa boat na yun, nandun yung pangarap ng kanilang pamilya. Sa boat na yun, nandun yung buhay nila. Their nets. Ano ba yung net? Yun yung maaring simbolohin ng net, yung kanilang kabuhayan.
Yung ginagamit nila para tustusan ang kanilang mga pangangailangan. Yung net, yung kakayanan nila para tuparin ang kanilang mga pangarap. Yun sila, yun yung wisdom, knowledge, and ability nila. And I am now talking to the people of God right now. Sa mga kapatid ko sa lingkod, pag sinabing iwanan lahat, not just your boat, not just your net, even the miraculous catch itself. Kasi alam nyo, ito nakakalungkot sa atin marami. Pag nararanasan na natin ng Diyos sa buhay natin, punong-puno ng pagpapala, amen. Pumalakpak ka lahat ng pinagpapala ng Diyos. Pero ano yung nakakalungkot? Sa sobrang daming blessing, we forget the source of blessing. Masyado tayong nakakling doon sa miraculous catch. Di ba? Wala ka kakayanang mag-aral. Nakapag-aral ka, pinagtapos ka ng Panginoon. Nung nakatapos ka, ba't mo iniwan si Lord? Magulo yung pamilya mo. Nung inayos ng Diyos yung pamilya mo, naging masaya yung pamilya mo. Bakit iniwan na natin si Lord? At mas pinili na natin yung binigay lang ng Panginoon. When we say, leaving everything behind, it's leaving everything totally. As in, empty. Kasi magiging hadlang yan. Magiging hadlang yan. Kahit yung blessing, kahit yung trabaho binigay mismo ni Lord, pag yung trabaho na yan, hadlang na para maging karapat-dapat kang alagad. Bitawan mo na. Yung tao, na sa tingin mo binigay ni Lord, pag nagiging hadlang na, bitawan mo na. Yung pangarap, yung kabuhayan, yung opportunity, ay pabigay ni Lord. Kahit pa masaya ka, kahit pa nakukuha mo lahat ng gusto mo, at napapa-thank you Lord ka, kung nalalayo ka naman na sa Panginoon, at nalilimot mo na ang pagtawag sa iyo ng Diyos. Mahirap sumunod sa Panginoon. Maraming pitpit na bagahe. Alala ko si Sister Marisa, siguro kasi naging part na ng buhay niya yung siya'y formal. Kaya daw nung siya'y parang, ewan ko saan siya nagpunta, basta beach, Boracay ata, no? Dami niyang bitbit ng mga magagandang damit, mga heels. Di pala niya magagamit doon. Nakabigat lang. Hindi ko alam kung siya yun or may story siya kinikwento. Pero, pupunta ka ng beach, huwag ka magdala ng mga uniformeng formal. Di ba? Leave your excess baggage behind if you really want to follow Jesus. Only through then that you can lead him, you can obey him, and be a disciple in a radical way. Na kapatid, radikal na pagsunod. Hindi pakeme-keme lang. Radikal. Kung tunay mong na-encounter si Jesus, it will radically change your perspective.
It will radically change your heart. At hindi ka matatakot iwanan ang boat, ang net, even the blessings that He gave you in the first place. A true encounter with Jesus leads obedience and surrender. Kaya nga sila Pedro, no? Ang sabi, iniwan nila ang lahat. Ang ibig sabihin ng lahat na yung pati yung biyaya. I mean, pati yung nahuli nilang maraming isda, iniwan nila yon. Kasi, mauubos yung isda. Kahit pa 2 bangka, mauubos. Maibenta man nila yun ng maraming denaryo at talento, mauubos ang pera. Mauubos ang lahat ng anuman dito sa bundong ito. Pero pag pinili mo si Kristo, you got everything in life. Kasi siya yung source of blessing. Siya yung source of life. Siya yung source of fulfillment and satisfaction. Kaya nga 'di ba si Pedro, no? Paano nabago yung buhay ni Pedro from fisher of man? Ano sabi dito sa ibang sulat, Mateo 4:19-20? At sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong hindi na mangingisda, kundi mangingisda ng mga tao. Fisher of men. Hindi pwede mga kapatid. Pag talagang nakita mo si Jesus at nasaksihan mo ang kanyang himala sa buhay mo, I tell you this, it will not leave you unchanged. A true encounter with Jesus is never meant to leave us unchanged. A true encounter with Jesus calls us to radical obedience. As in talagang ubus kung ubus, wala kung wala, bitaw kung bitaw, letting go of lesser things for greater mission of fishing people. Kasi ito na yung nagmamatter eh. Sabi nga ng salita ng Diyos, ano mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang kayamanan sa buong daigdig kung mapapasa apoy ng impyerno naman ang kanyang kaluluwa. Just a simple tweak of the message. Anong mapapala mo kung makamtan mo man lahat ng kayamanan sa daigdig kung yung mga taong mahalaga at minamahal mo ay mapapa sa apoy ng impyerno? What does it make you? Ano ba yung bang? Di ba? Parang baka matalo ka pa ni ano. Huwag mong hayaan na magaya ka dun sa mayaman na sa sobrang pagmamahal niya sa kanyang pamilya, ang sabi niya kay Abraham, baka po pwedeng makabalik ako para masabihan ko yung mga mahal ko sa buhay. Imagine, yun, walang pagkakilala sa Diyos, pero ang gusto maligtas ang pamilya niya. Gusto maligtas ang mga mahal niya sa buhay. Gusto maligtas ang mga taong mahalaga sa kanya. Ikaw naligtas na. Nasaan ang puso mo? Kailangan nandun ka na rin sa puso mo. Ang nais mo, maligtas ang mga tao. That's the heart of every called believer. Hindi ka na lang nag-fish ng kabuhayan, hindi ka na lang nag-fish ng pangarap, hindi ka na lang nag-fish ng promotion, di ba? Hindi ka na lang nagka-catch through your nets para maging magaling ka, kilalahanin ka, magkamal ka ng salapi, magkaroon ka ng maganda sasakyan. Hindi yan, hindi dyan natatapos. Your purpose and mission is to fish for people. Fish people and fish for people. Kailangan radikal. Hindi pwedeng hindi radikal ang pagsunod
kung tunay na nasaksihan mo at na-encounter mo si Jesus. Wala ko nabasa sa Bible. Wala. Wala sa Bible na na-encounter si Jesus. I'll tell you now. Kasi we will be discussing encountering Jesus eh. Marami yan. Miracle, forgiveness, healing. Pero lahat ng yan, when they encounter Jesus, they radically obey Him. They radically worship Him. They radically surrender everything to Him. They do and they did. Kaya kami sa lingkod, pag ine-encourage namin kayo maglingkod, magbigay, mag-serve, mag-alay ng buhay sa Panginoon, mga kapatid, hindi yun pakikiusap. Yun ay pagpapakita na yun ang tunay na buhay ng mga nakasumpong at naka-encounter kay Jesus. Pag hindi ganoon ang udyok sa iyo ng pagkakilala mo sa Panginoon, there might be something wrong with your encounter. And worse, baka hindi si Jesus ang na-encounter. Baka emosyon lang. Last time narinig ko, sabi nung nagsasalita, ano yung naramdaman mo habang nakikinig ka ng awit sa Panginoon? Ano yung naramdaman mo nung sumasamba ka? And then sabi ko sa isip ko, the question is wrong. Kung sa akin tatanungin yun, iko-correct ko yung tanong. Mali na ang pagsamba, mali na ang pagkakilala kay Kristo ay isa lamang pakiramdam. Kaya maling tanong yung ano yung naramdaman mo habang umaawit ka ng pagsamba sa Panginoon. Sabi nga ni Brother Tony, faith is not a feeling. Faith is not a feeling. Faith is a decision. Faith is a decision. Kaya dapat tayo sa lingkod, pag narinig natin yung kanta, all my life, you have been faithful. Mali. Na ang tanong, ano yung naramdaman mo? No. Dahil sa buong buhay mo, tapat ang Diyos, ano ang gagawin mo na ngayon? That should be the question. What will you do next? What will be your decision after singing, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. After singing that song, will you be also good? Will you be also faithful to Him? In every breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God. Nandun yung desisyon sa dulo. Dahil tapat ang Diyos, dahil mabuti ang Diyos, habang nabubuhay ako, magiging awit ng buhay ko ang kabutihan. Ay, matatakot ng kamay. Kahit nakakaya, I will catch the net. Amen. Makakawalan ko yung lampan. Diba? Your goodness is running after me. So yun naman pala eh. Ang kabutihan pala ng Diyos, hinahabol ka kahit saan ka magpunta. Bakit hindi mo gamitin ang buhay mo kahit pa sa tingin mo maraming mawawala sa iyo, kahit pa sa tingin mo
pagtatawanan ka, ipe-persecute ka, kahit pa sa tingin mo magiging kang kahiyahiya, pero para sa Panginoon maglilingkod ka. Para sa Panginoon, isusuko mo yung buhay mo. Pag dumating yung mga panahon na kailangan mong mamili, Panginoon, trabaho, Panginoon ang pipiliin mo. Bakit? Huwag ka matakot na may mawawala sa iyo pag hindi mo pinili yung trabaho. Bakit? Your goodness is running after me. Hinahabol ka naman ng pagpapala ng Diyos eh. Huwag ka matakot. Wala pa akong time, Brother Alex. No! No! Hindi totoong wala tayong oras. Hindi totoong wala tayong oras. Masyado lang occupied yung time mo ng bagay sa mundong ito. Kasi natatakot ka. Kasi masyado kang nagmamarunong eh. Kasi gamay mo na yung kakayanan mo. Akala ko ba, your goodness is running after me. Yun naman pala eh. So, kahit may mawawala sa'yo dahil pinili mo si Jesus, huwag kang matakot kasi hahabulin ka ng pagpapala at biyaya ng Diyos. Kayang palitan ni Kristo ang mga mawawala sa'yo. 100 ibayo. Kaya yung radical obedience should not be delayed. It should be immediate. Ngayon, nasaksihan ni Pedro ang pagtawag ni Kristo. Ngayon, nasaksihan ni Pedro ang himala ni Kristo. Ngayon niya isinorenda ng buhay niya sa Panginoon. Ngayon din, iniwan niya ang lahat at sumunod kay Jesus Christ. Immediate. Kayong mga matagal na po namin kasama sa paglilingkuran, sana mag-desisyon na kayo hindi bukas. Ngayon. Amen. Sabi nga ni Pablo, ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinahahalagahan ko noon ay itinuring kong walang kabuluhan ngayon. Itinuring kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga. Sino? Ano? Ang pagkakilala kay Kristo. Jesus na akin. Ang lahat ng bagay ay ipinalagay kong walang kabuluhan at itinuring kong basura. Makamtan ko lang si Kristo. Kaya mga kapatid, let us obey the Lord. Radical obedience may not be easy. Oo, hindi madali yan. Sabi ko nga sa inyo, to follow Christ is to leave everything behind. It's not easy or may not be easy because it means surrendering control. Ikaw na, Lord, take over. It means trusting Jesus fully. Ano sabihin ng fully? Kahit gamay na gamay at alam na alam mo yung sitwasyon kasi magaling ka dyan, pero dahil sinabi ni Lord, pipiliin mo pa rin magtiwala sa Panginoon. Fully. And walking in His mission. Hindi ka na lang nabubuhay para sa pangarap mo, sa pamilya mo, sa sarili mo, sa trabaho mo, o sa kung anumang bagay sa mundo ito. Nabubuhay ka na para mamalakaya ng mga tao. Discipleship. Pag ganito ang ginawa mo, it leads to a life of significance. Hindi lang sa mundo ito ang magiging kayamanan. What nets are you still holding on to? Ano yung hanggang ngayon hindi yung mabitawang net? When Jesus calls, He does not call you from something. He calls you to something greater. A life of purpose. At kung iniisip mo, kapatid, hindi ka karapat-dapat, kagaya ni Pedro, hindi po yung kakayanan natin ang tinitingnan ng Diyos. Sabi nga, transformation. Diba? Makikita niyo po, diba? Jesus saw beyond Peter's weakness. So, are we? He saw beyond our weakness and called us into greatness. Jesus does not choose the qualified. He qualifies the chosen. Lagi natin narinig. Kaya yung kakayanan mo, hindi yan ang magbibigay na, hindi ko kayang gawin yan. Kaya natin lahat. Jesus transforms every weaknesses that we have into strength.
Tandaan nyo, what disqualifies you in the eyes of men becomes the very testimony of God's grace when you surrendered to Him. Yung isang bagay or yung mga bagay na iniisip nyong disqualification nyo sa mata ng mundo ay siya mismong magiging patotoo ng kabutihan, pag-ibig, pagpapatawad, pagtawag at pagmamahal sa inyo ni Kristo pag isinuko nyo ang lahat sa Kanya. Kaya sana, kagaya ni Peter, from fisher of man, he became from fisherman to becoming a fisher of man. Not because of who he was, but because of who Jesus is. Kaya mga kapatid, huwag ka nang magduda, huwag ka nang madalawang isip. Isuko mo na ang buhay mo sa Panginoon kasi mababago ang buhay mo sigurado. Hindi dahil kung sino ka, kundi dahil kung sino si Jesus. Kaya sana po, pagpala tayo. Sana po, kagaya ni Pedro, suko na rin natin ang buhay natin sa Panginoon. Let us leave everything behind. And following Him means radical. Susunod tayo kahit mahirap, kahit masakit, kahit may pagdududa at takot. Bakit? Kasi si Jesus ang nagsabi. Let us throw the nets. Ihagis natin ang iba. Amen. Salamat po sa Panginoon. Sana po sa mga ngayon lang nakapakinig ng salita ng Diyos, tanggapin ninyo si Jesus, kagaya ni Pedro. Suko na po ninyo ang buhay niyo sa Panginoon at samahan niyo kami na iwanan ng lahat at mamalakaya tayo. Sabi nga sa lingkod, bawat isang alagad, bawat isang kapatid, ano ang tema ng buhay natin? Ako ay para kay Kristo. Kasama ng lingkod na hahayo. Ito po yung huling buwan na isisigaw natin yan kada linggo. Kasi by October, bago na yung tema natin. Pero sana huwag natin kalimutan ang pangakong yan ng Panginoon. Samahan natin ang linggo. Kapit kamay, tayo ay para kay Kristo. Sama-samang to God be the glory. Pagpalain po tayong lahat. God bless us all. Amen! Alam ko po na pagpala tayo ng salita ng Diyos sa gabing ito. At muli po, magkita-kita tayo sa darating na Miyerkules, Midweek Fellowship, 6 to 8 p.m. po. Every Wednesday po ito. At meron din pong Youth Fellowship, 5 to 6:30 p.m. Every Saturday naman po ito. At meron po tayong Sunday Fellowship, 9 to 11 a.m. at 2 to 4 p.m. At bilang pagtatapos ng ating gawain, pastor natin, mahal natin. Ang community natin ng lingkod, mahal natin. Siyempre po, pamilya natin, mahal natin. At ang tema po ng taon, ako ay para kay Kristo, kasama ng lingkod na hahayo. God bless us all.